Good morning. I'm Oscar. I'm a government employee. So, isa akong from the province. So, I am from Nueva Ecija. So, my take here is that I challenge myself to do a video podcast and inspired by Tito Mikey Reyes. So, a week ago, napapakinggan ko siyang mag mag-vlog o mag-video podcast. And I want to copy his style, to imitate his style na parang nagkakwento lang naman. So si Tito Mikey, he is sharing his thoughts kahit anong idea or yung mga topics niya is basically from the emails that he received, no. And on my part, wala pa naman kasi ako nakikreate na email. So siguro ang magiging topic ko muna today is about being a government employee, specifically for being a millennial government employee. And so today is March 19, 2024. Time check is 7:30 dito sa aking kotse, yung oras nandito. And ano ba ang take ko as a government employee na being a millennial? So I started working here in the government in 2016, no? So nag-start ako in 2016 and as a contractual employee, contract of service. So naging I think 3 years din akong naging COS before I get before ako ma-permanent dito sa local government unit. And 3 years na COS, no? 2 to 3 years, I think, no? And then permanent ako, no, sa Office of the City Engineer. And then after 3 years yata ulit na-promote ako sa Office of the City Planning and Development Coordinator, no? 2 years or 2016 na ngayon. 23, 26, 7 years in the making. I think 2 years ako sa engineering. 3 years talaga sa engineering. And 3 years ako sa planning hanggang 2020. 2020. Mali yata ako sa math. Anyway, nung nag-COVID, na-promote ako sa planning. And after ko sa planning, nitong 2023, last year naka-receive ako ng letter sa aming HR. Malilipat ako ng City Mayor's Office. So, parang kailan lang, nasa engineering ako, ngayon nasa Mayor's Office na. So, the process is, I think, unlike any other, medyo swerte na medyo malas in such a way na swerte kasi, after being a COS, naging na-permanent ka and na-promote ka and nalipat sa Mayor's Office. Malas in such a way na yung bang, I don't know kung paano mo siya titignan, but marami kasing mga nauna pa sa akin na COS, but definitely hindi sila ganun din nabigyan ng pagkakataon na ma-permanent ka agad. So malas sa show na natititigan ka bakit si ganito, si Oscar is na permanent ka agad and twice ganun kabilis. I don't know if that's usual na ganun kabilis, but tingin ko naman sa ibang LGUs mas malupit. Kasi una alam din naman kasi may iwasan, hindi naman natin may tatago na if you're working in the government, meron ka talagang padrino, di ba? Na pag malakas ka, permanent ka kaagad. And kapag malakas ka, mataas agad yung posisyon mo. And ngayon, medyo swerte naman ako na ganito. Hindi ko sinasabi na swerte, pero yun nga, medyo malas din kasi maraming tumitingin sa'yo, maraming nakatitig sa'yo. Bakit siya na-promote ka agad? Pero yung iba, for example, sa ibang mga offices, may naabutan ako dito na COS, na permanent ako, COS pa rin, 7 years na ako sa LGU, is pa rin, COS pa rin. And I think, may credentials din naman ako. I think na naging basis ko naman, di naman din may tatago yun na passer naman ako.
And yun siguro din ang kinaswerte ko na uh, meron akong papel na ipinalag, na totally ipinakita, ipinresent sa, siyempre, sa mga nasa taas. Hindi naman nga, sabi ng tita ko na she is also working in the government, nasabi naman ng tita ko, hindi ka naman nakakayang ipasok, hindi ka naman nakakayang i-promote kasi may papel ka naman. And I think nakikita rin naman ng mga boss yung the way I perform, no, my responsibilities. And today, no, nabigyan din naman tayo ng pagkakataon, no, na maglingkod sa mayor's office. And yeah, as a millennial, no, I am 29 years old. I am, magto-30 na ako this year. And, okay naman. Wala naman ako nakitang problema. Wala naman akong negative thoughts about working in the government. Siguro, ang madalas ko kasi napakapakinggan kay Sir Mike, kay Tito Mikey, is yung lately ko na napakinggan yung advice niya sa 20 years old self niya. Na timeline lang talaga kasi yan eh. Iba-iba lang talaga ng timeline. Merong iba na after graduation is nakakuha agad ng matandang trabaho. And during his or her college life, talaga nag-freelance na. Then during that time, nakapag-build na sila ng kanilang portfolio, no? So my take is that when I see my younger self, no, pag nakita ko yung 20 years old ko na nakasalubong ko dyan, anong i-advise ko sa kanya, I think hindi mali yung nag-aral ka na mabuti, hindi rin mali yung nagsikap kang matuto, no? Ang tingin ko lang na kulang mo noon, no, sa sarili ko sa 20 years old na nakita ko sarili ko, no? Sana nag-build ka ng portfolio mo during your college years, for example. Anyway, kasi before hindi naman uso yung hindi ako aware doon sa freelancing and building of online portfolio, no? Kasi ang mindset ko noon after graduation, it's either I apply for in a private company in Pampanga. But yan, nangyari na napunta ako ng local government. And yeah, sa ngayon, advice ko nga sa kanya, sa 20 years old self ko, pagka college ka and you are looking for ways to enhance your portfolio para sa iyong your future plans sa pag-work, mag-build ka ng portfolio mo sa online. Nowadays, gaya nga na sinabi ni Tito Mikey, ang basis kasi ngayon ng pag-hire is yung kung anong meron ka. Kapag ka ikaw nagustuhan ng tao dahil sa portfolio mo, hindi ka nadadaan ng maraming hiring process. Hindi ka nadadaan sa question and answer, interview, hindi. Ang gagawin ng tao sa'yo, pag nakita nila yung portfolio mo, nakita nila yung the way how you perform sa mga videos mo or sa portfolio mo, automatic ang sasabihin ng mga companies, gusto ko si Oscar, gusto ko si Tito Mikey, gusto ko si sino ba yung girlfriend ni Tito Mikey, gusto ko siya dito sa company ko. Hindi ka na dadaan ng hiring process, gusto ka nila kaagad. So yeah, kung nag-build ka ng portfolio noon and from first year college, second year college, tuloy-tuloy ang iyong pagbibuild ng portfolio, at the same time yung network mo lumalaki. I think after graduation may nakaabang na sa'yo eh, no? Hindi ka na mag-a-apply kung saan. Meron na lang dyan mag-message sa'yo, do you want to work here? And tapos iba mag-message sa'yo, we have the same passion sa ganitong field, we have the same opinion regarding this. Would you like to join me here, working with me? Diba? Mga ganun eh. So, may mga kilala akong ganyan sa LinkedIn. No? LinkedIn.
saan mga high school, yeah, I think high school pa lang sila nag-start, college. Meron na silang talking experiences, nakapag-talk na sila, and then itong mga to is nakapag-build ng community. And ngayon, college sila, 3rd year, 4th year, 5th year college na sila in the field of ICT, na kung saan na sila na-involve na mga groups and communities na hina-hire sila to talk, tinatap sila to have a panel discussion regarding Python, regarding ano pa ba, robotics, AI, mga ganun. So, ang iba naman after graduation, since nakita naman yung kanilang how they talk and how witty they are knowledgeable sa ganitong topic, hinahire sila kaagad, di ba? So, ang message ko sa 20 years old self ko, build your portfolio kahit college ka pa lang. And tama din yung sinabi na your network is your net worth. So during your college days, build your na rin yung network, no? There's nothing wrong na makipag comment ka sa LinkedIn. Then, find people na nakamatch ng iyong frequency. Parang sa ganun, then makita mo na, okay itong grupo natin why not build a bigger community for us, no? May nakita nga ako sa LinkedIn 4 sila magkakagrupo. Yung isa Python, yung isa programmer, web dev, front end sa back end, yung isa sa AI, no? Meron silang grupo kung saan every evening or Saturday evening na meron silang day shift and night shift na tinatawag, kung saan sa Discord to, meron silang server sa Discord, no, kung saan yung mga meron silang free talk doon na sa day shift si ganito ang magsasalita, sa night shift si ganito ang magsasalita. Meron siyang day shift kasi yung iba available sa umaga, and then meron din namang night shift kasi iba available naman sa gabi. So yun, nakapag-build sila ng community hanggang sa tinatawagan sila ng mga companies like Python, Microsoft, and ano bang mga companies yun? Mga investors and anong tawag dito? Mga startups, diba? So, dahil dun sa mga talking nila, sa mga portfolio nila na binubuo sa LinkedIn, ay yun, tumataas yung network nila, yung net worth nila, kung saan hanggang sa makabuild sila ng community, hanggang sa magkaroon sila ng startup company na pwede sila mag-grow doon. Na hindi ka dumadaan sa traditional way of pagka-graduate mo, hanap ng trabaho, di ba? Pag nakahanap ng trabaho, apply ka, tawagan ka na lang namin kapag okay ka. Tapos after a year, hindi ka talaga tatawagan, lilipat ka ng hanggang sa mag-apply ka, no? That's the the traditional way of finding a job. But nowadays kasi kung meron ka ng background and portfolio na nabuo, is maganda na siyang umpisa. Though I don't say na hindi ko naman sinasabi na yun ang magiging basis ng pag-apply mo ng work sa government. But in private institutions, mas yun ang tinitingnan nila, no? Excuse me. nung bago ako mapunta ng government kasi, after my graduation, nag-apply ako sa Pampanga, no, na as a network engineer. And naipasa ko yung exam, naipasa ko yung actual, but naganap sila sa akin ng certification sa CCNA, Cisco Certified Network Architect. No, associate, CCNA, first level, yeah. And di rin ako nagtuloy kasi magkano ang exam sa CCNA, no? As an associate, parang 20,000. Kung hindi ka pa ganun kagaling sa CCNA, syempre mag-bootcamp ka pa. I think 10,000 1 week na bootcamp, or every Saturday.
And then, after ng ganun, may exam ka. Pagka bumagsak ka sa exam, sayang 20,000 mo, di sayang lang. So, hindi rin ako natanggap doon sa Pampanga. And then, nag-apply ako sa Subic, nag-apply ako sa ano yun? Papuntang sa Cavite, yun, sa kami Cavite, Pampanga. So, lahat na na-applyan ko na yun, puro failed, no? Pero sabi ko sa mother ko, sa family ko, kay mami, na kapag hindi ako nakuha dito sa mga in-applyan ko, magte-take ako ng CCNA. Kasi actually kaya ko naman yung CCNA sa actual, no? Naipasa ko naman yun eh. Kaso talagang pahirapan lang ng certificate, nakapanghinayang kasi, no? Hanggang sa nangyari, nagtry ako dito sa LGU namin, na kinausap ako ng isang kaibigan ko na, merong dalawang na bakante sa office namin. Hindi mo ko usapin si chief na pwede ka nang mag-apply. And then yun, nagtry ako mag-apply, na kinausap ko si Chief Cesar na baka pwede ako mag-apply. Kasi may background naman ako sa LGU kasi during my college, no. Yung second sem ko kasi is bakante ako. Nag-working student ako noon 2016. 2015 kasi first sem, January to February. Natapos ko yung kasi ko irregular student ako, na may failed subjects. So, naging 6 years ako sa engineering. Pero ang graduation ko sana is first sem ng pang 6th year ko. Kaso wala kang graduation, so natenga ako ng second sem. Nung second sem na yun, naka-enroll ako, pero usapan namin nung dean namin na huwag ka nang pumasok kasi wala ka na rin namang gagawin. Ayun, nag-apply ako as COS na naman sa tita ko sa isang LGU din, hindi accounting, sa accounting na office. So, may background ako sa local government unit, how papers are being processed, kung saan pumupunta yung papel, kung anong ginagawa doon. So, may background naman ako sa LGU. But after my graduation, after I graduated sa school ko, nag-apply ako hanggang sa kinausap ko si Chief, na hindi pa Chief ang tawag ko sa kanya kasi wala akong idea dito sa LGU namin. Sir, baka pwede po akong mag-apply as contract of service. Nakapag-work naman po ako dito sa tita ko. Sabi ni Chief, ay, walang bakante dito. Sabi niya ganun, pasensya ka na. Ay, ganun po ba sir? Sabi ko, sige kako. Sige po, thank you po. And then, nag-apply ako sa Cavite, time na yun. Tapos, anong nangyari ganito? Biglang tumawag sa akin Chief Cesar na mag-report ka sa akin ng ganitong araw, ganitong date. Pero noong time kasi na yun, nag-apply ako sa Cavite. And nakabalik na ako sa bahay. Tumawag siya, sabi niya, Oscar, engineer ganito, si engineer ganito to. Asan ka ngayon? Nasa bahay na ako, pero sabi ko, ay sir, nandito po ako sa Cavite, nag-a-apply po ako. Babaka sakali po ako dito eh. Ay, ganun ba? Sabi. Sige, punta ka na lang sa akin sa Lunes. Punta ako sa kanya sa Lunes. Pero nasa bahay na ako nun. Para kumbaga ba, alam mo yung idea na, naghahanap to ng trabaho, no? Ba't hindi ko na lang, siguro, ang isip siguro ni Chip nun, gusto niya rin naman makatulong siguro. Kaya, ang nangyari, Monday, punta ako sa kanya, sa office niya. Then, tinanong ko, may laptop ka ba? Kaya mo bang gawin to? Kaya po yan, sir. Kaya. So, ayun. Doon ako nakapag-start magtrabaho sa local government unit. And, yun. So, ang advice ko nga sa 20 years old self ko, hindi mali na mag-aral ka na mabuti. Hindi mali na may diploma ka. Kasi yun eh, tawag dito, magagamit mo talaga sa pagtatrabaho mo eh. No?
kung saan kang field mailagay and yung specialization mo is doon naka-align, meron kang advantage talaga sa lahat. Ngayon, kung dadagdagan mo ng portfolio mo, yung skills mo, yung portfolio mo, yung network mo, hindi mangyayari na wala kang kalalagyan. Meron at meron 'yan sa lawak ng industry kung saan ka man papunta, no? Especially nung sa 20 years old self ko. Nasa kasi engineering in the field of IT, no? Kung may background ka, may portfolio ka, meron kang websites na ginagawa, meron kang DB background, front end, back end, kaya mong gawin lahat na nagagawa. Hindi ka talaga mawawalan trabaho. Especially today, if you are in the IT field, mag-post ka lang yan sa LinkedIn mo ng mga projects mo, gawa ka ng website, gumawa ka ng mga codes mo, hindi ka mawawalan trabaho. Pakita mo yung resume mo, pakita mo yung all-in portfolio mo. With today na merong AI and other emerging tech, hindi pwedeng mawalan ka ng trabaho. Content creators nga, influencers, nagkakaroon ng trabaho, ikaw pa kayo nakapag-aral, di ba? Yung iba nga na nakapag-aral and they're not finding their career pa. Nagba-vlog sila, nag-influencer sila, content creator sila, content creation sila. Meron silang side hustle, di ba? So, if you are about to build your portfolio ng maaga, and every achievement mo, dinadagdag mo sa portfolio mo. And during the process, meron kang network na binubuo and community. After graduation, hindi ka mawawalan talaga. Merong kakausap sa'yo, pare, dito ka na lang, pare. Kamusta, graduate ka na, di ba? Dito ka na lang. Pare, nakita ko yung portfolio mo, ang galing mong mag-talk, ang galing mong magsalita, ang galing mong magturo. Di ba? Dito ka na lang, kailangan. Sigurado, kukunin kita. Di ba? Hindi mo na kailangan duman ng process. Kasi, the first place, yun na mismong boss na kumusap sa'yo, dito ka, kukunin kita. Diba? Napakagandang nun. Hindi mo na kailangan sumabay pa sa napakaraming interviews, napakaraming aplikante. No? So, the bottom line here is my message to my 20 years old self. Aral ka mabuti. Hindi mali mag-aral. Hindi mali makakuha ng diploma. And lahat ng natutunan mo dito, hindi mali yung turo ng magulang mo na mag-aaral ka mabuti kasi talaga magagamit mo yan. And then, ang idadagdag mo lang sa process mo today is yung portfolio building. Yung achievements mo, activities mo that you think is worth it posting sa LinkedIn is ilagay mo. No? And then build networks. Yung mga kapwa mo, for example, if you're in the field of nursing, or in the field of health, in the field of engineering, yan, i-tap mo sila, build mo sila, kausapin mo sila. There's nothing wrong communicating with them. Kasi, unang-una, you are planning you are building your own network nga. That right after graduation, you have them to help you, to assist you. At the same time, you have them to, build your own company. Kasi, iba ang may sariling company. But I'm not telling you na do not work in the government kasi hindi mo rin alam pagkakataon, baka doon din ang punta mo, hindi mo masasabi. But nagsisimula ka pa lang. I think it's better for you to start privately. Mali mo, doon ka talaga away. And I'm not telling you na second choice mo ang government. Kasi pag nakita mo yung worth mo sa private and you have the capacity to build your own empire, mas okay yun kaysa nasa government ka. So my message to my 20-year-old self, if you have a chance to work in the private institutions, doon ka mag-work. Kasi mas maganda nga ang una salary. I think salary is way more better and way more competitive sa private. Sa government, hindi ko sinasabing mababang pasweldo sa government, but marami kasing factors to consider working in the government. So, yun. Build your portfolio, build your network kahit kung nasa college ka pa lang, no? Para pag after graduation mo,
You can start your own company, no? Mag-build ka ng sarili ng startup, no? Kasi 20 years old ka pa lang, pwede ka nang mag-talk, pwede ka nang mag-build ng community, may mga followers ka na, nakapag-influence ka na. That's a great starting point, no? Unlike nung 20 years old self, nung ako pa, wala akong idea nun, mga ganung mga bagay. Ang mindset ko noon, after mo mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Wala akong back. Hindi ko nagawa yung mag-build ng network, mag-build ng community. Pero buti na lang, medyo maganda naman ang aking naging kapalaran. Not totally maganda na kapalaran, but napagtahi-tahi ko yung mga ginawa ko before. I think that's for my second content. Yung napagdaanan ko and kung paano ako naging meron ako ngayon, no? So I think my message to all 20 years old dyan, no, na kag-graduate pa lang or malapit nang gumraduate, no? Kasi 7:55 na, hindi pa ako nakapag-in, mag-8 na, late na ako, na during your college days, if you have spare time to build your network and build your portfolio, do it. Hindi mo mawawalan ng saysay yan. And again, yung passion mo to really build your portfolio is way more better na pagka-graduate mo, saka pala mag-build ng portfolio, no? After ma-build yung portfolio mo, continue lang yan after graduation. Yung mga naking connections mo before, no, sa LinkedIn, pwede mo silang itap. Or kung maganda talaga ang performance mo, maganda yung portfolio mo, sila mismo makakausap sa'yo. You don't need to may pag-apply pa kung saan-saan, no? Hindi mo na kailangan pa ng tawag dito, may pagsiksikan, pumila kung saan-saan, makapag-apply lang, no? So that's my message to my 20 years old self. Paulit-ulit na lang. But anyway, hindi lang naman sa 20 years old self ko yan. Sa lahat ng 20 years old self, sa 20 years old din yan, na they are finding a hard time looking for their, future ba. So again, thank you very much. And that's my plan to have a daily vlog content. So thank you very much. Again, mag-8 na, hindi pa ako nakapag-in. I have here 27 minutes of recording and see you soon.